Magandang tanghali Pilipinas. Inaprubahan po ng ating presidente kahapon, April 28, ang rekomendasyon ng inyong IATF na i-extend ang Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ classification sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite ng 2 linggo simula 1 hanggang 14 ng Mayo. Samantala, ang siyudad ng Santiago sa Isabela at probinsya ng Quirino sa Region 2 at Abra sa Cordillera Administrative Region ay mapapasailalim po sa MECQ sa buong buwan ng Mayo. Makikita naman sa inyong screen ang mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ sa buong buwan ng Mayo. Ito ang Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Sakar, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya sa Region 2. Batangas at Quezon sa Region 4A, Tacloban City sa Region 8, Iligan City sa Region 10, Davao City sa Region 11, at Lanao del Sur sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga lugar na hindi po nabanggit ay mapapasailalim po sa Modified General Community Quarantine or MGCQ sa buong buwan ng Mayo. Siguro po, ulitin ko lang po, ang MECQ, limitado lang po sa 10 ang mass gathering. Ang simba hanggang 10% lang po. Wala pa pong dine-in, puro alfresco dining lang po. Nagkasundo rin po ang mga mayor ng Metro Manila para sa uniform curfew hours sa NCR na magsisimula sa Mayo 1 mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. So sa Metro Manila po, 10 to 4 ang ating curfew. Mamaya ay mag-uusap silang muli para sa pag-usapan ng iba pang mga bagay na may kinalaman sa MECQ. At mamaya rin po ay magkakaroon po ng pagpupulong ang inyong IATF para nga po isapinal kung ano yung mga karagdagang mga negosyo na po pwedeng buksan bagamat tayo po ay nasa MECQ. Well, sa kanyang regular na Talk to the People address po kagabi, inutos ng Pangulo sa mga local chief executives na ipatupad ang mga batas doon po sa mga lalabag sa health protocols. Kasabay nito, inatasan ni Presidente ang DILG na gawing accountable ang mga mayor at ang mga barangay captains sa mga events na nangyari sa kanilang lugar. Partikular na binanggit ng Pangulo ang fiesta gathering. Samantala, bawal ang epal sa community pantry. Ito ang mensahe ng pamalahan sa Talk to the People kagabi sa mga taong magsasagawa ng community pantry na maglalagay ng signage, billboards, posters, mga larawan at mga pangalan. At syempre po, no, bagamat tama po ang pagtulong natin sa panahon ng pandemya, huwag naman po natin gawing super spreader events ang mga community pantries. Kinakailangan po talaga makipag-coordinate sa lokal na pamahalaan para mapatupad po natin ang minimum health standards, lalong-lalo na po yung social distancing. Inanunsyo naman po ni NTF Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez ang pagdating ng 500,000 doses ng Sinovac vaccine kaninang umaga po, ngayon Abril 29. Now, at sa May 7 po, may darating pang 1,2 milyong doses ng Sinovac. Mamaya makakasama po natin ang ating vaccine SAR para magbigay detalye sa bagay na ito. Tungkol naman po sa Asian West Philippine Sea, nagsalita na po ang presidente. Malinaw ang kanyang sinabi. There are things which are not really subject to a compromise. I have the interest of my country to protect. At binanggit ni presidente ang claim of sovereignty. Ngayong araw, April 29, magsisimula po ang pagbabawal ng pagpasok ng lahat ng pasahero na manggagaling mula India o may travel history sa India ng nakaraang 14 na araw bago dumating ng Pilipinas. Magtatagal ito hanggang Mayo 14 ng taong ito. Samantala, mga pasahero na nasa transit na nanggaling mula India at lahat ng nanggaling doon 14 na araw bago dumating ng Pilipinas, bago ang araw na ito, April 29, ay hindi kasama sa ganitong restriksyon. Pero kinakailangan silang sumailalim sa mas mahigpit na quarantine and testing protocols, kasama na po ang absolute facility-based 14-day quarantine period kahit nag-negative po sila sa PCR swab test. Mabuting balita naman po, nasa 5,000 minimum wage workers at overseas Filipino workers sa ilalim ng Priority Group A4 ang mababakunahan ng first dose sa Sabado, 1 ng Mayo, araw po ng mga manggagawa.
magkakaroon ng symbolic inoculation ceremony sa Sabado. Ito po ay pagkilala natin sa mahalagang papel ng mga manggagawa at obrero sa araw ng paggawa. COVID-19 updates naman po tayo. Tignan natin ang infographic sa daily new confirmed COVID-19 cases per 1 million people. Ikumpara po natin ang Pilipinas sa ibang bansa simula 1 ng Marso hanggang April 27, 2021. Makikita niyo po na nasa ibaba po ng graph ang Philippines. Pangatlo po dito sa graph nito. At makikita niyo po kung mas bagamat ang kaso po sa Pilipinas, ito po yung pink, ay tumaas at ngayon po ay bumababa. Pwede bang ipakita natin through a hindi natin po pwedeng itutok, no? Ito po ay naku naman po, hamak na mas mababa kung ikukumpara sa Estados Unidos, Espanya, Italia, Alemanya, France at Turkey at Brazil. Ito po ang ranking ng Pilipinas sa mundo ayon po sa Johns Hopkins, no? Number 26 pa rin po tayo sa total cases. Number 27 po tayo from 28 sa active cases. Ang cases per 100,000 po natin ngayon ay 924.99. Ika-134 po tayo sa mundo. At ang case fatality rate po natin ay 1.7 pa rin. Number 90 po tayo sa buong daigdig. Meron po tayong 6,895 na mga bagong kaso ayon sa April 28, 2021 datos ng DOH. Ito po ay patuloy na nagpapakita na bumababa po ang ating mga bagong kaso pang araw-araw ng mga nakalipas na araw. Patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling po. Nasa 10,739 ang nai-report na gumaling kahapon. Sa kabuuan ay meron na po tayong 935,695 ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot po namin binabalita na nasa 7,031 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. 1.67 to be more accurate po ang ating fatality rate. Ito naman po ang COVID-19 cases by adjusted date of onset Philippines as of April 28, 2021. Makikita po ninyo na nag-peak tayo sa unang linggo ng Abril kung saan ang top contributors ay ang NCR, Region 3 at Region 4A. Makikita rin natin ang pagbaba ng mga kaso. Tignan naman natin ang infographic sa Temporary Treatment and Monitoring Facility utilization rate as of April 25. Makikita po na bumababa ang mga kaso sa buong bansa at sa NCR pero ang average daily attack rate ay nananatiling above high-risk threshold at 19 up to 55 cases per 100,000 per day. Isa pang makikita natin ay nag-improve ang healthcare at ICU utilization rate above 70% risk threshold na maraming lungsod habang ang HCUR sa CAR at Region 2 ay above 70% threshold. Bigyan po natin ng pagkakataon na makasunod ang ating infographics. Okay? Ano po ang ating key messaging para sa COVID-19 situationer? Unang-una, bumababa po ang mga kaso sa buong bansa at sa NCR. Pero yung average daily attack rate po ay nasa high risk threshold pa rin dahil ito po ay nasa 19 to 55 new cases per 100,000 per day. Ang healthcare utilization and ICU utilization sa NCR po ay nag-improve. Pero ito po ay above 70% pa rin high risk threshold in most cities. At yung healthcare utilization rate po sa CAR at Region 2 ay above the 70% threshold. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon ang ating suke, ang NTF Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Galvez. At kasama rin po natin ang ating NTF Deputy Chief Implementer at Testing SAR Vince Dizon. Sir, dumating po, Secretary Galvez, ang 500,000 na naman muling Sinovac at sa May 7 ay darating pa rin ang 1.5 million. So itong buwan po ng Abril ay nagkaroon po tayo ng 1.5 million na Sinovac deliveries. Ilan po ang ating aasahan sa buwan naman po ng Mayo? The floor is yours, Secretary Carlito Galvez. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng National Task Force against COVID-19 at ang vaccine cluster, isang magandang tanghali po sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
Ngayon pong May, maganda po ang ano po natin dahil mayroon po tayong darating na sa May 1, darating na po yung 15,000 na inaasahan natin na Sputnik V. At meron po tayong, sinabi na nga po ni Sir Spokes kanina, na in one tranche, darating po yung 1.5 million na Sinovac. And then meron din po tayong 500 na Sinovac na darating din po ng May. More or less 2 million po yun. At sana po meron po tayong maasahan na possible deliveries from COVAX, lalo na po yung Pfizer at saka yung AstraZeneca. At most especially yung Gamaleya at saka Sputnik, magkakaroon na tayo ng steady supply this coming May. More or less baka 4 million po ang matanggap po natin. At sa ngayon po, Sir Spokes, ang ating po natatanggap ay talagang na tayo. Meron na po tayong kabuuan na 4 million dahil natanggap na natin kanina yung another 500,000. And ito nga, sa darating na mga bakuna, ay naasahan po natin na bubugso po. Tama po yung report natin noong June. Meron po tayong mga 9 to 10 million doses. Darating po yung apat na binili po natin. Unang-una yung Moderna, 194,000. Pangalawa, maradagdagan ng Sinovac na volume natin. Magkakaroon tayo ng 4.5 million. Kasama na dito yung in-order ng private sector, yung ating Filipino-Chinese Chamber of Commerce. At darating po ang another 2 million. At saka yung 1,300,000 na AstraZeneca na galing sa private sector. Ito po ang isang magandang balita. Binigyan po tayo ng isang letter ng COVAX at Gavi na meron daw po tayo matatanggap na 2,355,210 na COVAX Pfizer. And hopefully, magkakaroon po tayo ng mga sunod-sunod na mga development at mga deliveries this coming July and August. At ito po yung mga deliveries natin sa third quarter. Makikita natin na talagang bubugso po ang ating mga deliveries starting June, or less 10 million. And then dito sa third quarter, tataas din po yung doses natin na 13 million. And then also sa August, meron po tayong 15 to 20 million, and also the same September. Ito po, magkakaroon po tayo ng steady supply na 140 million doses. And also, we are targeting na magkaroon tayo ng tinatawag natin na daily jobs na 500,000. And then later on, we will be targeting 2 million to 3 million per week. Ang nakikita po natin ngayon, sa ngayon pong March, nag-start po tayo na simultaneous vaccination, yung A1, A2, A3. Ito po yung ating mga healthcare workers, seniors, at saka people with comorbidities. Sa ngayon po, meron na po tayo nababakunahan na mahigit na 1 milyon na healthcare workers at 240,000 na seniors, and also sa ating mga may comorbidities, meron po tayong 256. At ang total po natin na na-administer is 1.8 million. At Sir Spokes, talaga pong pipilitin natin na yung 2 million marker ay matapos po natin ngayong buwan. Ngayon pong May 1, Labor Day, meron tayong symbolic vaccination. At kasama po sa 5,000, ang ating mga regions ay mag-o-offer po ng at least 10 doses per region na symbolic vaccination ng ating mga workers at saka yung tatawag natin mga OFW at saka yung sa A4. Then by June, baka mag-start na po tayo na yung A4 at saka A5 ay masimulan na, at saka yung ating tinatawag na other targeted adult population or yung general population ay baka mag-start na po tayo ng August or September. Ang nakikita po natin talaga kasama ng ating mga private sector, sinasabi po talaga na talagang we have to prepare for long haul o yung tinatawag na 3-year plan. Ang po natin, ang containment natin sa 2021 na kailangan talaga na ma-enable natin pandemic response at saka i-build natin yung mga resilient natin. Mamaya, sabihin po ni Sec Vince ang mga ating ginagawa para to build our resiliency in terms of building yung tinatawag nating mga ICUs at saka yung mga beds. Ang amin pong gustong ipano sa LGU na i-intensify po natin yung barangay COVID response. And also, ang gagawin po natin talaga ay magkakaroon tayo ng economic resilience in terms of bigyan natin ng magandang minimum health standard ang mga palisiya dito sa mga establishment na binubuksan po natin. Sa 2022, ang po natin elimination ng COVID-19 at saka meron na po tayo mga access
para sa mga tinatawag natin na mga boosters, and also ang ano po natin talaga, magkaroon din po tayo ng tinatawag na social cleaning program to negate the stigma of COVID-19. So yun lang po, Spokes, at maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat, Secretary Carlito Galvez. Kasama naman po natin ngayon ang NTF Deputy Chief Implementer at Testing SAR Vince Dizon. Secretary Dizon, congratulations at umabot na sa 66,000 yung mga natetest natin kada isang araw. No? Ano pa po ang mga hakbang na gagawin natin para lalo pang mapataas yung ating testing? The floor is yours, Secretary Vince Dizon. Magandang hapon, Spokes. Magandang hapon, Sec Charlie. Maikling update lang po, unang-una. No? Kagaya po ng nasabi nyo, Spokes Harry, ang ating peak ng testing natin ay actually umabot ng mahigit 67,000 sa isang araw. At dahil dun po makikita natin, no, sinama ko lang itong graph natin ng positivity rate. Ito po yung dami ng mga nagpo-positibo sa ating mga tinetest kada araw. At makikita po natin na nung April 2, nag-peak po ang ating national positivity rate ng 25.22%. Pero dahil nga po sa lahat ng ginawa ng ating pamahalaan, katulong ng ating mga LGUs at ng ating mga kababayan, napababa na po natin ng malaki ng mahigit 10% or almost 10% ang positivity rate na ngayon po ay 16.7% na lang po. No? At makikita po natin dyan, sinabayan po niyan ng ating pag-ramp up ng ating mga tinetest. Pero importante din po maintindihan ng ating mga kababayan, hindi lang po ang testing ang kailangan natin gawin. Ang pinaka-importante sa tulong ng kooperasyon ng mga kababayan natin yung pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, pagdidistansya, at yung mabilis na pag-isolate, talagang napakalaki po ng naitulong kasama na rin ng pagpapaigting ng ating lockdown sa NCR+. So dahan-dahan na po itong bumababa at sana po tuloy-tuloy na pong bumaba itong ating positivity rate. Spokes sa NCR naman, maganda ding malaman, napakalaki po ng binaba. Mahigit 10%. Umabot po ng halos 30% ang naging positivity rate sa NCR nung early part ng Abril. Ngayon po, ito ay nasa 17% na lamang. Kagaya po ng report ng ating Secretary of Health, kahapon, ito po ang mga nagawa ng ating gobyerno nung kapanahunan ng ECQ at MECQ. Napakadami pong tinayong mga health facilities, mahigit 20,000 COVID beds ang naidagdag. Nag-procure po tayo at nag-deploy po tayo ng karagdagang antigen kits. At tinulungan din natin ang ating mga ospital at health facilities para magkaroon ng dagdag na healthcare personnel. At hindi lang po ang gobyerno ang gumawa nito, Spokes Harry. No? Ito talaga ayon sa panawagan ng ating Pangulo na tayo magtulong-tulong at magbayanihan. Ang iba't iba pong mga private sector groups at pati ang mga civic organizations tulad ng Philippine Red Cross ay napakalaki po ng tinulong. Kahapon po, in-inaugurate natin o binuksan natin ang isang 146-bed field hospital sa Lung Center of the Philippines. No? Makikita po natin ito. No? Napakaganda po ng facility ito. Ito makikita po natin. Ganyan po ang itsura sa loob. Air condition po yan. Napakaganda po ng mga kama. Bawat kama po ay may oxygen tank. Kumpleto po ng mga gamot. Makikita po natin dito. Ini-inspect po ni Chairman Richard Gordon ang ECG machine, no, na nandyan sa field hospital na yan, at napakalaki po ng maitutulong ito, hindi lamang sa Lung Center, kundi sa iba't ibang mga ospital sa area ng Quezon City. Kaya po napakalaki po talaga ng pasasalamat ng ating pamahalaan sa Philippine Red Cross, sa volunteers, at syempre po sa kanilang chairman na si Senator Richard Gordon. Apart from the Lung Center po, meron din pong tinayo na isolation facility ang Philippine Red Cross sa Ateneo de Manila University. Ipapasalamat po tayo sa Ateneo de Manila sa pagpayag nila sa paggamit ng kanilang Loyola Campus, high school, junior high school buildings para po sa isolation facility sa Ateneo. Meron din pong tinayo
sa UP Diliman, kasama din ng Red Cross sa Camia Residence Hall. Meron din pong tinayo sa City of Manila sa De La Salle College of St. Benilde. No, napakalaki po ng maitutulong ng mga beds na ito para sa ating mga magkakasakit, at nagpapasalamat tayo sa mga private educational institutions ng Ateneo at La Salle, at syempre po sa ating University of the Philippines. Meron din po pala, pasensya na po, meron din po pala sa Adamson University, at kagaya na rin po ng report at ni Secretary Duque, yung pong 110 beds sa Quezon Institute, nagawa na rin po. At nung nakaraang linggo din po sa partnership ng Department of Tourism and the City of Manila, magtatayo po ng 336 beds na Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta, sa Rizal Park. No? Ito po, napakaganda po ng magiging ospital na yan, at makikita po natin ay sinimulan na ang pagtatayo nito, at siguro po matatayo na po ito sa loob daw po ng 4 o 6 na linggo. Yun lang po, Spokeshari. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sec Vince. Simulan na po natin ang ating open forum. Yusek Rocky. Yes, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Galvez, Secretary Vince. Question from Rose Novenario of Hataw. Totoo ba na nabakunahan na po ang lahat ng OP employees? Hindi po. Sa aming opisina, mahigit kalahati na po ang na-COVID. Kaya kapag tanghalian po, sama-sama yung mga nagpositibo, yung mga negatibo nasa labas po. No? So hindi pa po totoo yan. E4 pa rin po ang mga government frontliners. Second question po ni Rose Novenario, totoo ba na may nasawing miyembro ng PSG nung nakaraang linggo dahil sa COVID-19? Mahigit 6 na buwan matapos mabakunahan, gaano katagal ang epekto ng COVID-19 vaccine sa isang taong nabakunahan nito? Wala pong katotohanan yan. Wala pong namatay na miyembro ng PSG dahil po sa COVID. Ito po ay kinumpirma sa akin ni General Jess Durante, ang hepe po ng PSG. Thank you, Secretary. Punta naman tayo kay... Sino una magtatanong? Si Lemela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque, at sa ating mga kay Secretary Galvez at kay Secretary Dizon. My first question po, Secretary Roque, para po sa inyo, about lang po sa bagong quarantine classifications. May I ask, bakit 2 weeks lang po yung bagong quarantine classification sa NCR+? At pwede niyo po bang pakipaliwanag kung ano-ano, kung meron bang magiging pagbabago sa mga patakaran, kasi may mga nababanggit din ng MMDA na NECQ Flex? Well, kaya po 2 weeks yan dahil nakita naman natin na bumababa talaga ang kaso ng dito po sa NCR, at ibig sabihin yung attack rate ay nagdadahan-dahan, yung ating R0 na tinatawag ay bumaba na to under 1, pero kinakailangan pa rin natin palakasin lalong-lalo na yung ating mga ICU beds. No? So gumagawa po na hakbang ngayon ng DOH para maparamihan pa yung ating ICU bed, at hanggang hindi po natin napaparami yung ICU beds natin, baka masayang yung gains ng 1 linggo ng travel bubble, 2 linggo ng ECQ at 2 linggo ng MECQ. Kaya po ito ay hanggang May 14 pa lamang. Mamaya pong hapon magkakaroon po ng pagpulong ang IATF para isapinal nga po yung listahan ng mga karagdagang mga negosyo at mga establishmento na po pwedeng buksan po bagamat MECQ. Ito po isang ayon dun sa ating goal, no, na i-promote po ang total health ng mga mamamayan, mabawasan ang mga kaso ng COVID at itaguyod po ang hanap buhay ng mga mamamayan nang hindi naman sila magutom. Opo. Thank you, Secretary Roque. May I go to Secretary Galvez po? Go ahead, please. Opo. Secretary Galvez, about lang po dun sa Labor Day symbolic vaccination, pwede po ba natin mas ma-elaborate? Saan po manggagaling yung bakuna? Sino-sino specifically yung qualified at isasama po dito, at saan-saang lugar po? Yung ano po natin dito sa Metro Manila, meron pong inorganize si Secretary Melio ng 3,000 na OFWs at saka 2,000 na low earning workers po natin. Valid po 'yon. Yung po kasama po yung yung mga tatawag natin mga security guard, yung mga pedicab drivers, yung mga tindera, yung mga cashiers. Halo-halo po 'yon. Kasi ang ano po natin ang sa ating A4,
na mga workers, kasama po ang government at saka yung ating mga private sector workers. Ang ano po namin, ang talagang tinarget natin na nakikita natin ang laki ng hirap ay yung OFW at saka mga seafarers. At the same time, yung mga talagang nakita natin na exposed na face-to-face sa mga tinatawag na face-to-face engagement during their working hours dito sa mga sa Metro Manila at saka sa ibang area. At ang ginano rin po namin, kasama rin po ang mga regions, magkakaroon din po rin sila ng symbolic vaccination. Yung mga first 10 to 15 doses ay bibigay po na sa mga workers. Opo. So nationwide po ito, sir, sa Sabado? Yes, ganano po namin kasi ito parang pagsimula natin, pagmamahal natin sa ating mga workers and laborers kasi talagang taon-taon binibigyan natin sila ng tinatawag nating pagkakilala. Ito po ang isang pagkilala natin sa kanilang mga katakilaan, lalo na yung mga OFWs. Opo. And sir, Secretary Galvez, one question lang po from Sweden, Velado Ramirez. In terms of vaccine procurement, what benefits are we receiving from good governance po? Nakikita po natin na yung sa good governance, pagka nakita natin maganda yung mga leader. Nakita natin talaga dito sa COVID-19 fight, napaka-importante ng leadership. And nakikita natin na yung mga mayor natin at saka mga governors natin na talagang maganda ang governance system, ay talagang yung sistema nila napakaganda. At nakikita natin kung sino yung mga tinatawag natin na talagang magagaling na mga mayors at saka mga even barangay captains, ay nakikita natin yung response nila talagang mas out of the box thinking at saka napakaganda ng kanilang mga responses. Talagang proactive at saka tinatawag natin yung tinatawag na foresight, tinatawag natin may foresight sila at saka may tinatawag na anticipation. Okay. Thank you so much po, Secretary Galvez, Secretary Roque. Maraming salamat, Mela. Back to you, Sec. Rocky, please. Yes, a question from Marisa Lanili of TV5. Totoo ba na ang Pfizer ay nanghihingi ng unreasonable demand sa third world countries para sa Pfizer vaccine? Sa story ng London-based Bureau of Investigative Journalism, hinihingi ng Pfizer na isama ng Argentina ang sovereign assets nito, including embassies, bank assets, and military bases as collateral for an indemnity fund. A separate report states that South Africa had the same complaint. Is Pfizer asking for anything similar from the Philippines? Sec. Galvez? Sa atin, sa nakita natin, napaka-cordial po napakabait nga po ng Pfizer, considering na nakita natin na kahit na mayroong tinatawag tayo mga challenges, legal challenges, ay talagang hindi nila binago yung kanilang tinatawag na offer sa atin. Even though may mga delays tayo, yung tinatawag na delivery time hindi nila binago. Kanilang offer na 25 million, tinaasan pa nila ng 40 million doses. At sa totoo lang po, isa po sa pinakamababa na presyo ang Pfizer. Baka siya sa pinakasumunod doon sa AstraZeneca. Ang ganda ng presyo niya sa atin. Kung yung presyo na binigay sa atin, hindi niya po tinaas. Nakikita po namin sa ngayon, sana tuloy-tuloy na po yung magandang negosasyon dahil kasi ang hinihingi niya lang naman po yung tinatawag natin sa indemnity clause at saka po yung sa tinatawag na immunity clause. So yun lang po at nagkaroon na po tayo ng tinatawag na clarification from our DOJ. So naibigay na po namin yung dalawang DOJ opinion at sa ngayon nakita natin na positive ang nag-result na nagkaroon na po ng communication sa atin ng COVAX na magde-deliver na po sila ng 2.3 million doses. Second question po niya, ano-ano ang demands ng Pfizer? Bakit hindi pa rin po sealed ang agreement with them? Nakikita po natin kasi ang Pfizer, siyempre, nakikita niya yung special kasi yung Pilipinas kasi meron tayong tinatawag na nagkaroon ng kaso ng tinatawag natin yung sa Dengvaxia. And considering also na nakita natin na marami silang mga nakita mga challenges, ang ginawa nila talagang nagkaroon silang tinatawag na lengthy negotiation so that we can have yung tinatawag na yung understanding between gross negligence at saka po yung tinatawag na willful neglect. Ilan po ang nakita namin na legal impediments na ngayon nakita namin na yung language has been completely ironed out. Thank you, Secretary Galvez. Punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Yeah, good afternoon, Secretary Harry. Nice to see you again. Hello. Napag-usapan po ba sa IATF yung aftercare program para sa COVID-19 survivors? Hindi pa po na-agenda, no? Hayaan niyo po, pagbibigay alam ko po yan sa IATF dahil you brought that to my attention. Yeah, thank you very much. Yeah.
May sasabihin Pero, po yata si Secretary Galvez. kabahagi po yan sa Actually, reintegration sinama natin po no? sa isang plano po namin, sa National Action Plan, yung aftercare po ng COVID-19. Kasi nakita po natin talaga yung stigma, nakita natin sa COVID-19 napakataas. Maraming tumatawag po sa atin, pamilya, nagbe-breakdown. And also, there are many cases also na may mga suicide cases. And with this, this is a very serious problem. After that, we have undertaken or maybe eliminated the disease. Ang nakita namin talaga sa National Action Plan, we will have an elaborate sa social healing at saka tinatawag nating mental care. Para magkaroon ng tinatawag nating reconstruction at saka reconstitution ng ating mental care in terms ng sa stigma na ibinitawan po ng COVID-19. Nakita po namin talagang maraming mga pamilya nagbe-breakdown kasi nakikita natin hindi nila alam ang gagawin. And with that, we have talked to the experts so that we can explore yung tinatawag nating further mental care and social healing after this pandemic. Yeah. Thank you for the assurance, Secretary Galvez. Now, my question for you is this week, I saw a report about Brazil na pinatitigil yung pagpapadala roon ng Gamaleya, ng Sputnik 5, sapagkat may problema raw po. Ipasusuri po ba ninyo yung Gamaleya vaccines na darating sa Pilipinas? Sa ngayon po, nag-iintay lang po kami ng FDA, and then I believe may more than 20 countries na gumagamit na po ng Gamaleya. As of this moment, wala po kami na narinig na po. At saka sa ngayon po, ang po rin po namin ay talagang kailangan po namin yung official report. Kung sa news lang po, naan po namin na natatanggap yung mga comment ay ang FDA po natin at saka ang ating pong vaccine expert panel. They are relying more on a peer journal po. Yung comparative graphs. I see. Maraming salamat po. dadagdag Secretary po Hani, para po sa atin itong tanong na ito sapagkat matagal ng kaibigan ng Pilipinas ang India. Nagkaroon ng diplomatic relations noong 1949. Problemado ang India ngayon. Is there a way that the Philippines could help India the best way we could as a country and as a people? Because a friend in need is a friend indeed. Well, I'm sure po, pinag-iisipan na yan ng ating Department of Foreign Affairs kung paano rin tayo makakatulong sa India. Bagamat ang India po ngayon ang biggest supplier of vaccines, no? At yan po talaga ngayon ang nakikitang solusyon, no, para sa COVID-19. Pero tatanungin ko po kung anong padadala nating tulong kung meron man galing po sa ating Department of Foreign Affairs. Pero yung tanong mo kanina about yung sa Gamaleya, no? Well, dumaan naman po yan sa proseso ng ating FDA at yung ating expert panel group ay nagsabi na yung paggamit outweighs all the possible disadvantages, no? At kung makikita mo uli, papakita ko uli sa inyo yung graph ng mga kaso worldwide, no? Makikita nyo na bagat napakataas ng kaso dati sa Russia, ngayon mas mababa na po ang kaso ng Russia. At ito po ay dahil nga sa vaccination drive din po ng Russia, no? So marami na po rin nabakunahan sa Russia at mukha naman pong wala naman pong mga adverse effect na na-report, no, dahil dito sa Gamaleya Sputnik V. Thank you very much, Secretary Hari. Pahabol ko lang, baka pwede ito sa Lunes. Nilabas kasi ng Asian Development Bank yung kanilang pagsusuri tungkol sa epekto ng pagsasara ng eskwelahan sa maaring employability ng mga kabataan. Baka po sakaling mapag-usapan din ito sa mga susunod na edisyon ng ating briefing. Alam niyo, Secretary. opo, ang sabi naman po ng Presidente, no, dahil matagal nang rin-recommenda po ng DepEd ng Department of Education, yung pilot ng pagbubukas ng ating mga paaralan, kapag dumami na po yung nabakunahan, wala naman pong objection yung ating Pangulo. So antayin lang po natin dahil sabi nga po ni Secretary Galvez, sa Hunyo sisipa na talaga yung maraming supply natin at pagdating nga po ng July, no, napakarami ng supply na yan. So dahil ang opening naman po natin ay na-move na to August, tignan po natin baka by August po pwede na at least yung pilot, no, o yung pilot can come earlier para mas marami na, no? Tignan po natin dahil lahat po yan ay nakadepende doon sa pagbabakuna natin. Thank you very much, Secretary Hari. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Melo. Balik tayo kay Yusek Rocky. Yes, Secretary. Thank you. From Chris Jose of Remate Online. Sinabi po ni Pangulong Duterte sa Talk to the People na we don't want war with China
kahit tila inaabuso na ang pag-aangkin sa West Philippine Sea dahil mayroong utang na loob ang Pilipinas sa China lalo sa usapin ng bakuna laban sa COVID-19, hindi ba daw nababahala ang pamahalaan na posibleng gamitin ng China ang sinasabi ng Pangulo na utang na loob para angkinin ng West Philippine Sea? Hindi po, no? Yung punto na hindi tayo po pwedeng magsimula ng gera, yan po yung nakaukit na sa international law. Krimen nga po yan kapag tayo'y gumamit ng dahas. Yan po yung crime ng aggression. Pagdating po sa utang na loob, alam mo naman tayo mga Pilipino, hindi po tayo bulag sa mga tulong na natatanggap natin at wag po natin kalimutan na hindi lang po nagbigay ng 1 milyong libreng bakuna ang China pero hanggang ngayon po ang pinakamaraming bakuna na natatanggap natin ay galing po sa China. Pagamat marami rin pong mga bansa na talaga pong pilit na kumukuha rin ng mas maraming supply galing sa China. Alam niyo po, anyo lang naman ang Pilipino yan. Tumatanaw po tayo ng utang na loob. Ang second question po niya, hindi ba ito isang uri ng pagtiklop ng Pangulo sa China o strategy para hindi itigil ng China ang pagtulong sa Pilipinas? Well, hindi naman po dahil sinabi rin ni Presidente kagabi na talagang hindi niya po pwedeng i-compromise ang soberenya ng bansa. At ang sabi nga po niya, no, bagamat wala siyang magawa at nadata niya ang problemang ito, ay tinitingnan din niya kung ano mga susunod ng hakbang ng China at ang utos niya sa ating mga kasundaluhan at sa Coast Guard, huwag kayong aalis dyan. At basta huwag kayong aalis dyan. At ang pangako nga niya sa kanyang administrasyon, hindi mangyayari yung nangyari sa administrasyon ni Presidente Aquino na nawalan tayo ng teritoryo sa China. For Secretary Galvez po, gaano kayo kakumpiyansa na sa buwan ng Agosto ay magsisimula na ang pagbakuna sa general population? Wala na po bang nakikitang aberya? Nakikita po natin sa Agosto po na medyo datagsa na po yung ating supply. At nakikita po namin may pataan na po naman po tayo na 2 buwan. Sa June and July, more or less mga 20 to 25 na vaccine po ang darating po sa atin. Sa ano po na yon, sa bilang po na yon, ay nakuha na po natin na halos yung tinatawag natin yung ating mga priority sectors. So by August, nakikita po natin pagka may dumagsa na po yung ating mga bakuna, mahihirapan po tayo na magbakuna kung ating ililimit by segments ang ating mga target. Kasi nakita po natin yan sa mga experience ng ibang bansa. Sinasabi nga ng Israel at saka ng US na kailangan ilagay na natin ito sa tinatawag sa general public para at least hindi po mahirapan ang ating LGU para kumuha po ng mapagpapakuna. So yun po po namin na very confident po kami na makukuha po natin na by August makakaroon po tayo ng general public vaccination. Thank you, Secretary Galvez. Secretary. Maraming salamat. KVP Aranada, please. Rappler. Hello, Sec, can you hear me? Yes, go ahead. Yes, sir. Sir, you mentioned nga na later magkaka-meeting to discuss possible opening of more businesses. So, sir, can we describe this MECQ as a hybrid MECQ because of this plan? Well, ayaw po ng Presidente na maraming mga pangalan. Tama na po yung MECQ, no? Pero nagkasundo nga po na in order to promote the total health of yung ating mga kababayan, bigyan natin ng mas maraming mga hanap buhay bagamat tayo po ay nasa MECQ. At syempre, ito naman po ay sang-ayon din sa siyensya, no? Yung mga negosyo at mga establishmento na po pwede magbukas na hindi magiging super spreaders. Ano po mga businesses ito? What kind of businesses are you be considering? Well, isa sa Pinal pa lang po yan, no? So, antayin na po natin at siguro po hindi ko na antayin ng Biyernes matapos po mapagkasunduan na anunsyo na po natin yan. Okay, and then may I go to Secretary Galvez? Go ahead, please. Sir, just to clarify, yung 2.3 million Pfizer doses coming from COVAX, kailan po ito dadating sa Pilipinas? Yung expected date? Based na sa sulat po na galing po sa COVAX at saka sa Gavi, not later than June. Not later than June. Okay, and sir, ito, iba pa ito dun sa 117,000 or is this the same thing? Lumaki lang yung delivery? Yes, mas lumaki lang delivery and most likely meron tayong darating this coming May pero hindi namin muna i-announce kasi wala pang definite date. Mm-hmm. And then sir, yung malaking balita ngayon yung nangyayari sa India, 'di ba, because of the virus variants there. Sir, what are the chances that the Philippines will develop a similar situation? And aside from the travel ban mentioned earlier, what steps are we taking to prepare and prevent this from happening?
yun ang ginagawa po natin na talagang doble ingat po tayo na dapat yung mga mass gathering at saka yung tinatawag natin, nakita natin kasi ito kasama po sa election nakakaroon sila ng mga mass gatherings at saka religious gatherings. Yun po ang dapat nating tutulan. Lalo na po ngayong May, marami po tayo mga piyesta po ngayon, talagang dapat mag-higpit po tayo. At the same time, nakita natin coming na rin yung election natin this coming 2022. Kailangan na doble higpit po tayo at magkaroon po tayong tinatawag na guidelines from the COMELEC. So nakita natin yung experience ng US nung nagkaroon sila ng election. At the same time, ngayon ongoing yung election ng campaigning ng India. Nakita natin nagdoble ang kanilang mutations. And with that, we have to prepare for that. Go ahead, Pia. Next question. Nako, naghang. So anyway, babalikan po natin si Pia. Bago po tayo magpatuloy, bukas po magkakaroon po tayo ng inaugurasyon ng isa na namang modular hospital facility. Ito po ay sa Batangas Medical Center. Meron po tayong 10 additional ICU units at meron po tayong 43 na additional rooms at yung 21 po ay po pwedeng ma-convert to ICU units. So tataas po talaga yung ating healthcare capacity dahil ito po ay 53 additional bed capacity at 10 po ay ICU. So, Yusek Rocky, habang wala pa si Pia. Go ahead, Pia. Nandiyan ka na ba? Go ahead. Hindi na po si Pia. Yes, sir. Sorry, sir. Last question. Sir, kasi sir, yung AstraZeneca doses, di ba, may second dose na hinihintay po yung mga ibang medical frontliners. So, sir, what is the alternative if we can't get those doses on time? Is there an option, for example, that they be given another vaccine? Meron po tayong tinatawag na layers of contingencies. Pero nakusap po namin ng Gabi, may assurance naman po sila na baka darating this coming May. Okay, so in May, pero sir, ano yung options natin kung hindi nga mangyari yun? Marami tayong option. Una, pwede manggaling yun sa Israel. Meron na tayong letter of intent sa Israel kasi meron silang extra doon. Second, yung letter of intent also sa US na 3 million dahil meron din silang extra doon. And most likely baka favorable. We also have written UK and asked another 3 million sa AstraZeneca. And we are waiting for their response. Pero palagay ko, Pia, don't worry, talagang nakita namin may assurance talaga na darating yan. Rest assured, kasi kami ang nakakuha niya ni Sec Vince at saka nila Sec Duque, kay Presidente, na we will produce yung talagang commensurate na yung 525,000 yan. We will produce that. So rest assured na yung mga nagkaroon ng first dose ay magkakaroon kayo ng second dose. All right, thank you, sir. Maraming salamat, Pia. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, from Raymond Antonio of Manila Bulletin for Secretary Galvez, there was an interview daw po done by DOH Director Valencia about the new storage facility of the vaccine. With the arrival of the Sputnik vaccine, it needs about negative 18 degrees Celsius temperature. The Pfizer vaccines would also need a different storage temperature. Do we have the capability to store different needs of room temperature? I guess it means our vaccine logistics is off-world standard. Alam niyo po, yung lahat ng in-inspect po namin na mga cold storage natin, supply chain, world standard po talaga yan. At saka nakita natin na talagang prepared na po tayo na either Moderna, Sputnik, or Pfizer. Yung negative 80, negative 70, negative 80, negative 20, marami po tayo na available po na storage. At saka po, para po malaman ng lahat, meron po tayong tinatawag na end-to-end contract. Yung supply agreement po natin sa Moderna, nakakontrata po yan sa Swillig. Sila po ang magbibigay ng end-to-end hanggang doon ng throughput, hanggang doon sa vaccination site. Ganon din po yung Pfizer, ang po natin yan, ilalagay din po natin yan sa Swillig. At yung Novavax naman po, ang nakalagay naman po yung Unilab. At yung ating DOH, nagkontrata po sila ng third party provider na meron po capability ng negative 70, negative 80, negative 20, negative 18, at saka yung 2 to 8. So, kaya-kaya po natin yan. Huwag kayong mabahala. Well prepared ang ating supply chain under kay Carol Taino. Yung second question po niya, is it possible to have a site visit? Nakapag-site visit na kami noong February pa. Actually, nakita na namin yung Swedish. Talagang state of the art yung kanilang meron pa silang mga tinatawag na mga e-packs. At saka they can handle more than 100 million na 2 to 8, 64 million na negative 20,
at more than 6 million na negative 18. Ang third question po niya, how much the government is spending on storage facilities? What happens to spoilage? Who will be held responsible? Yun po ang ano po, sa mga kontrata po natin sa supply agreement, nandun po yung mga responsibility. In terms of hanggang yun, from the time that it will be picked up to the manufacturer, up to the time that it will be given and administered to the vaccinee. So nandun po sa ano po namin, namin diyan na yung third party provider will be responsible for that. And nakikita po natin maganda po yung ating nagiging record ngayon na wala po tayo na-report na mga spoilage. At karamihan pa nga po, meron pa nga mga additional doses because some vials have also some additional doses. Okay, thank you. From Sam Medenilla of Business Mirror for Secretary Galvez po, magkano po ang budget allocated ng government for the procurement of Sputnik V vaccine at pang ilang doses po? Ang sa ano natin sa Sputnik V, ang ano natin 20 million. More or less kasi meron tayong may pinirmahan kaming CDA pero for the purpose of transparency, hindi po ba tataas ng 200 million. Yung 20 million na ano po. Yung second question po niya, may commitment na kaya from the COVAX facility when it could ship the second batch of AstraZeneca vaccine? If no, ano po ang contingency plan ng government para sa mga naturukan ng first dose na vaccine? May assurance po ang COVAX at saka yung WHO na meron po tayong second dose. And then kung just in case na talagang wala second dose, meron tayong ongoing procurement with Israel and also diplomatic arrangement with US. For Secretary Roque, nasagot niyo na po yung pangatlong tanong ni Sam Medenilla about hybrid MECQ. Pero ang follow-up question po niya, ano po kaya ang possible impact sa economy ng bansa nito? Yung sinasabing hybrid MECQ na pinropose ng Metro Manila mayors. Well, napakalaki po ng impact ng 1 linggo ng travel bubble, 2 linggo ng ECQ at 2 linggo ng MECQ at itong karagdagang 2 linggo pa ng MECQ. Sabihin na lang natin na itong additional na mga negosyong bubuksan ay para nga po maibsan yung pagbaba ng ating ekonomiya. No? At inaasahan natin na matapos po itong 2-week MECQ, sana po tuloy-tuloy na yung pagbubukas ng ekonomiya nang sa ganoon makamit naman natin yung ating target na 6% growth. Bagamat dahil nga po sa continuing lockdowns natin, ang ADB mismo ay binaba na yung kanilang growth projection to 4.5% from 6%. So malaki po siyempre ang epekto ng pagsasarado ng ekonomiya. Thank you, Secretary. Maraming salamat. Punta naman tayo kay Joseph Morong, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, can I go first to Secretary Galvez? Go ahead, please. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, with regard to our vaccination program, can you tell us yung po mga bakuna that are going to be donated? Sa ngayon, wala po kaming na sa mga donations kasi karamihan po ng natin, yung 148 million are procured by the government and the private sector. Ang naging donation lang natin is yung 1 million na Sinovac. And then also, I believe yung UAE, they have the intention of donating also yung 500,000 na Sinopharm. UAE, sir, Sinopharm, 500,000. So yun bang sa COVAX, are those donations or we cannot consider those donations because we contributed to the COVAX fund? Yung AstraZeneca, sir, na 525,600, those are donated? Can we say those are donated? Yes, those are donated. Sa sa COVAX natin, meron tayong 44 million. Ang 33 million is donated. Yung 11 million, yun ang binili natin ng $100,000. Sir, sorry, clarify ko lang. 44 million we're going to get from COVAX and 33 million of those will be donated. Yes, and also yung 11 million, inang binayaran natin ng $100,000. $100,000 US. What kind of vaccine po ito, sir? Halo-halo kasi yan. Ang nakita natin sa COVAX, meron tayong tinatawag na emergency use list. Sa ngayon, meron tayong 3 available. Yung Pfizer, AstraZeneca at saka J&J. And later, mga Sinovac yata magkakaroon na siya ng EUL. Okay. Sir, yun pong you mentioned last night doon sa US and Israel, we're asking for yung AstraZeneca na hindi nila ginagamit. We are offering to buy those? Yes, ang nakita natin doon sa US, ginawa nila, nagkaroon sila ng list parang arrangement with Canada and also Mexico. Yun din ang inaano natin. And then we will have some meeting with the US Embassy para i-finalize na natin kung just in case
kung available yun. Ang sinabi naman nila, they wanted they will make sure that yung AstraZeneca is safe. I believe ang gagawin nila, titignan muna nila sa US FDA, it can be given to us. Kasi merong mga kontrata kasi na talagang bawal yung diversion sa mga kontrata. Kaya nakita natin, hindi natin sila masisi na hindi lang maibigay. Just the amount, sir? Just the number of doses? Ang nire-request natin na doses is more or less 1 million to 3 million doon sa US. And also, we are exploring sa Israel just in case, kasi meron kami tinatanong kung Israel can be allowed to supply us. Kasi dito sa supply agreements, merong mga manufacturer lang ang authorized na mag-supply sa Pilipinas. Okay. At yung mga iba, doon lang sa iba silang lugar o region na pwede mag-supply. Ngayon, tinatanong namin ngayon sa AstraZeneca kung pwede, considering that this is a humanitarian reason for our healthcare workers, kung pwedeng i-allow na yung Israeli manufacturer na nakakuha po ng more or less 10 million na pwede mag-deliver po sa atin. Sir, yung sa mga Chinese vaccine, yung Sinovac, no? Sir, sa vaccination program natin, ilan po yung total number of doses that we are getting from Sinovac, and are we paying for these? Yes, actually sa Sinovac natin is 25 million. Yung ating 25 million. Sa ngayon, ang donation na naibigay sa atin is 1 million. And also, we already received 2.5 million na binili po natin yun. Billy, sir, you Yes, mentioned so yung 2.5 million, nabili na natin yun. And then yung 2 million na darating this May, nabayaran na rin po natin yun. Okay. Sir, yung pong 25 minus 1, so 24 million we are paying, no? You said kagabi, sir, 700 pesos ba yung tama po? Yung ano natin is yung isang million, binayaran natin yun more or less 700 million. And then ang iko-correct ko lang na yung ating in order is 25 million plus yung 1 million na donation. I understand, sir. Sir, thank you for your time. Kay Secretary Roque po. Yes, go ahead, lang. please. Sir, sorry. Kagabi, can I go back to what the President said yesterday and ask for clarification? Sabi niya po kagabi, towards the end of the address, no? So China must understand that if need be, we will. I don't know what will happen next. But tapos na tayo sa legal. Nandito na naman sila Carpio. Ikaw, Carpio, maligo na kayo doon. Kayong dalawa ni Albert sa beach doon sa harap ng Spratlys. And then he said, ito panahon na. Ikaw, ito na yon, ito na yon. Ito na yung hinahanap natin na may gawain ako. O sige, tingnan natin. What action is he referring to, sir? I can only surmise that it is in connection dun sa pangako niya na walang teritoryong mawawala sa atin habang siya po ay presidente. Sir, yun pong sinabi niya kagabi na he's not interested, no? He will not go to war with China because marami tayong utang na loob, including our vaccine. Hindi ba, sir, blank check for China to do everything that it wants because we owe China a debt of gratitude? Hindi po, dahil yung prohibition po sa pandirigma, yan po ay nakaukit sa international law, yan po ay krimen, the crime of aggression. At yung pagtatanaw po ng utang na loob, kasi hanggang ngayon naman po, ang naaasahan lang natin, Sinovac. Aminin po natin yan. No? Ilang buwan na tayo nagsimula, Sinovac ang naaasahan talaga natin. So tama lang po na tumanaw ng utang na loob. Pero sir, for perspective, meron po tayong 33 million na donated from COVAX versus China's 1 million. So, is there if there's anyone that we owe a debt of gratitude, that will be maybe COVAX and not China, because it's just 1 million versus the 33 million that we're going to get from COVAX. Hindi naman natin sinasabi na wala rin tayong utang na loob dun sa mga bansa na nag-contribute sa COVAX facility. Pinasalamatan nga rin po sila ni Presidente nung personal niyang tinanggap yung 515,000 na nauna ng shipment ng COVAX facility at tumatanaw din po tayo ng utang na loob sa kanila. Sir, last one question. Can China do everything that it wants in the WPS? I'm talking about our territory. Can it do whatever it wants because they gave us the vaccines? Hindi po. Malinaw po sinabi ni Presidente, may hangganan ang kanyang pagnanais na pagkakaibigan sa China. Siguro yung pangingisda, po pwedeng
mangyari, pero kapag langis na ang pinag-uusapan, paninindigan na niya at hindi mawawalan ng teritoryo ng Pilipinas habang siya ay presidente dahil nga po kabahagi ito ng kanyang pulisiya na isulong ang pupwedeng maisulong habang isang tabi ang hindi po pwedeng mapagkasunduan sa ngayon. Alright, sir. Thank you for your time, Secretary Galvez. Thank you for your time. Regards po, Secretary Vince. Siyempre po, no, i-qualify ko lang yung phishing, hindi lang po yan depende sa pagkakasundo kasi yan po ay nasa desisyon din ng arbitral tribunal, no, ng Hague Tribunal na kinakailangan kilalanin yung traditional fishing rights. At kaya nga po sa Boro, lahat po ng mga mangingisda na galing Vietnam, China at Pilipinas ay po pwede mangisda. Pero kinakailangan po traditional fishing lamang. So ito nga po yung quote doon sa Arbitral Tribunal, paragraph 808 of the PCA Award. So nakasulat po dyan, traditional fishing rights constitute a vested right and the tribunal considers the rules of international law on the treatment of the vested rights of foreign nationals to fall squarely within the other rules of international law. So lilinawin ko lang po, tribunal po ang nagsabi niyan na po pwede mangisda ang lahat sa Boro. Okay, Yusek Rocky. Yes, Secretary. Tanong po ni Lenes Capanti of GMA News Online on the President saying marami tayong utang na loob sa China. Is he saying na utang na loob din natin sa China ang 25 million doses ng Sinovac na in-order natin kahit nagbayad ang Pilipinas? Hindi po. Yung dinonate nila at yung katotohanan na sa hanggang ngayon po, ang talagang nakukuha na natin ng bakuna ay China. Sana po magbago na ito sa mga susunod na panahon. Pero yung utang na loob natin sa China, hindi naman ibig sabihin sa China lang. Tumatanaw din po tayo ng utang na loob dun sa mga bansa na nag-contribute para sa COVAX facility. Okay, thank you. From Vivian Gulia of ABS-CBN para po kay Secretary Galvez. Secretary Galvez, 500,000 doses of Sputnik V were initially scheduled to arrive in the Philippines this April, but due to delays, you mentioned that the first 15,000 doses will arrive on May 1st. When are we expecting the 485,000 doses to arrive? On top of that, 2 million doses of Sputnik V are scheduled to be delivered this May. Will it push through as scheduled considering the logistical challenges? Yung logistical challenges na sinabi nga natin na last time is yung talagang yung flight restriction na nakita natin na nakakaroon tayo ng limitations sa flight. At nakita natin ang gusto kasi nila na hindi bulto magkaroon muna ng pilot run. Kasi considering that very critical yung temperature niya at the same time in vials at saka in ampules siya. So ang natin na talagang gusto nila muna makita muna yung pilot run ng 15,000. After the pilot run, pwede na po magkaroon tayo ng regular deliveries. At doon na po makikita natin kung ano po yung mga tinatawag nating definite deliveries niya this coming May. Ang kanila pong pangako, 500,000 po na yun ay sa April, dadagdag po natin po yun sa May. At ang inano po namin, ang negotiate po namin ay yung 10 million na negotiate po namin, it will be in tranches of 4 months. So ang recommendation namin is this coming May, meron tayong 2 million plus yung 485 na remaining. Okay. Secretary, tanong pa rin po niya ni Vivian Gulia, given the supply and logistical issues, how many total vaccine doses are the Philippines realistically expecting this year? Are the supplies for our vaccine orders locked in? Nakalaki na yung karamihan ng mga na po natin. Ang lang natin ngayon ay yung sa Pfizer at saka itong sa J&J. Yung apat po na vaccine manufacturer na kinontrata po ng gobyerno ay nakalaki na po yun. At saka yung AstraZeneca, nakalaki na rin po yung orders ng LGU at saka ng mga private sector. So yun po, more or less ang nakita natin. Kung bababa man yung because of some tinatawag nating global demand at saka yung supply, most likely ang makukuha natin is 140. Kung makikita natin na medyo yung tinatawag natin yung best case scenario kasama ang COVAX, makakaya natin makakuha ng 180 million by the end of the year. Opo, pero Secretary, sa Johnson & Johnson daw po, kailan na makakapag-sign ng deal? Sa ngayon, pinipinis lang namin yung tinatawag na yung financial statements and also yung financial undertaking, considering na multilateral ito. So yung pinafinalize lang namin either sa ADB or sa World Bank namin i-charge yung kanilang yung procurement natin sa doses na.
Opo. Question from Kylie Atienza of Business World. Secretary Roque, sa inyo po siguro ito. The Philippines has only received about 3.5 million doses of coronavirus vaccine. As of April 27, only about 1.8 million doses had been administered. Can the government still reach its target of vaccinating 70 million Filipinos this year? Will adjustment be made? What are the major bottlenecks in the country's vaccination plan? I think Secretary Galvez po ito. Nakikita po natin na sinabi nga po namin sa presentation na bubuhos po ang ating vaccines this coming June, more or less 9 to 10 million. And then also lahat ng mga orders po natin ay darating po ng July, August hanggang sa huling buwan. Nakikita po namin na pagka nagkaroon po tayo ng full vaccination program, yung 5,000 po natin na mga vaccination sites with 100 each, makaka-vaccinate po tayo ng 500,000 a day. And tataas pa rin po yun dahil kasi magagawa rin po tayo ng mga mega vaccination site na kayang-kayang mag-vaccinate ng 1,000 to 2,000 a day. So nakikita po namin sa aming simulation na ginawa po ng private sector at saka ng LGUs, kayang-kaya po ng NCR ang 120,000 a day. At the same time, nakikita po namin na pagka meron tayong steady supply, kayang-kaya po natin i-expand ang ating vaccination capacity. Ang nakikita natin nga talagang challenges po dito is basically yung supply and demand ng global vaccine natin market. Kasi pagka once na nakita natin na talagang ang nagkaroon na ng acceleration ng vaccination ng ibang countries, ang demand tumataas. At yun po ang pinaka-challenge po natin. Thank you, Secretary Galvez. For Secretary Roque, will the President reject China's call to stop Philippine maritime exercises in the West Philippine Sea? Nagsalita na po si Secretary Lorenzana. Alam niyo naman po, alter ego si Secretary Lorenzana, and pursuant to the doctrine of qualified political agency, yan po ay pananalita na rin ng ating Presidente. Opo. From Ina Reformina of ABS-CBN for Secretary Vince, update po sa pagtatayo ng modular hospital. How many beds total mga yon? When po sila mako-complete? Kailan daw po sila mako-complete? Opo, ang target po ni Undersecretary Bong Vega at ng team natin ay makapagdagdag ng at least mga 3,000 beds para sa ating mga ospital. Ito ay makakapag-treat ng moderate at kahit yung severe na COVID. So right now, on track naman tayo. And tingin natin within the month of May, matatapos na lahat yun. Pero importante din na napakita natin kanina, hindi lang ang gobyerno ang gumagawa nito. Katulong natin ang private sector, katulong natin ang mga organizations tulad ng Philippine Red Cross. At nakita naman natin na pag nagsasama-sama lahat, talagang maraming nagagawa. At napakalaking bagay dito mga ospital na to para addressin natin yung pagdami ng mga kaso ngayon at para maging handa din tayo kung magkakaroon man ng isa pang surge sa mga darating na buwan. Opo. Secretary Vince, second question po niya, yung status daw po ng critical care capacity and concrete plans daw po on how to augment current critical care capacity. Una, nasa 70% tayo, bumaba na ito mula sa 82% nung nakaraang linggo. Sinyalis ito na kumukonti ang mga kaso, pero ito din ay dahil sa nagdagdag ng mga critical care beds ang ating mga ospital, both private and public. So tuloy-tuloy natin gagawin yon. Again, dahil nga sa direktiba ng ating Pangulo sa PhilHealth na magbayad ng malalaking mga amount sa kanilang sa utang sa mga ospital, ito po ay naging dahilan kung bakit nakapagdagdag ang ating mga private and public hospitals ng dagdag na critical care beds. At tuloy-tuloy natin gagawin yan sa tulong ng private and public hospitals. Secretary Vince, ang third question niya, are we still building quarantine facilities or focus more on modular hospitals na lang? Ang importante ngayon, ang priority ay ang pagdadagdag ng critical care beds. Dahil nga sa nakita natin nangyari nitong nakaraang buwan, talagang yun ang ating pangangailangan, lalo na sa pagkakataon na dumadami ng mabilis ang mga kaso. Yun ang priority natin ngayon, pero nagdadagdag pa rin tayo ng mga isolation facilities.
tulad ng mga ipinakita natin na kanina at yung mga ipinakita natin itong mga nakaraang linggo. Opo. Secretary Vince, ang ikaapat niyang tanong, where did we fail to foresee this situation we are in now, and why did we not prepare for this last year? Last year po, 10,000 kama ang ating tinayo. No? 10,000 beds for isolation at pati na rin mga dagdag na kama sa ating mga ospital. Pero gaya ng nakikita natin sa buong mundo, very unpredictable at napakahirap i-predict ng COVID-19. Nakikita natin yan, lalong-lalo na ngayon sa India. Nakakaawa ang experience ng ating kapitbansa. Pero ang importante, nakita natin na kailangan tayong maghanda palalo kahit na napakadami natin tinayo at yun ang ginagawa natin. Opo. For Secretary Galvez, mula po kay Celerina Monte ng Manila Shimbun, are foreign workers, expats included in the general populace to be vaccinated also, or under what priority group these foreigners belong? Ginagawa po natin na kung saan po sila nakalagay na category, meron nga po tayo ng mga expats at saka mga foreign nationals na nasa A3 at saka A2 na bakunahan po natin. Kasi kailangan bigyan po natin sila ng equal protection kasi sila rin po nagko-compete sa atin dun sa hospital. At yun po ang ginagawa rin po natin, reciprocity. Dahil kasi nga yung ating mga OFW at saka yung mga ating mga tinatawag natin ng mga foreigner natin na nahandun sa ibang bansa na mga kabayan natin ay binabakunahan din po nila. So meron po tayong na nailagay na po natin yan sa ating priorities na yung other foreign nationals will be included. Opo. From Tricia Terada of CNN Philippines for Secretary Roque. Secretary Roque, what did the President mean when he said, I quote, pag maglinya lang sila, not so much, then sabihin lang, you're next, ganun sana. Walang isip yung mga, what they just do is just to show to the people that they care, but they do not really care because of their ignorance. Ang problema, hindi na kaya, hindi maano kasi ignorante, end quote. Was he referring to community pantry organizers? If he is, how do we reconcile this with the policy saying that it welcomes community pantry initiatives? Hindi ko po alam kung ano yung konteksto ng binasa, no? Hindi po malinaw kung community pantry po yan. Babasahin ko po yung transcript. Okay, thank you, Secretary. Yun lang po nakuha natin mga tanong. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat kay Secretary Galvez, sir. Maraming salamat kay Secretary Vinson at Dizon. Vinson tuloy. Secretary Dizon. At maraming salamat sa iyo, Yusek Rocky, no? Natapos na naman po ang ating presidential briefing ngayong araw ng Webes at sa ngalan po ng inyong presidente, ito po ang inyong Spoksari Roque nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik na ating press briefing at nagsasabi, nako, wag po kayong mag-atubili, wag po kayong matakot, malalampasan din po natin itong pandemyang ito. At malapit na po yan dahil gaya pa nga po ng sinabi ni Secretary Galvez, kahit anong mangyari, kampante pa rin tayo na mababakunahan ang 50 to 70 million itong taong ito. Magandang hapon po sa inyong lahat.